I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait! Tatlong paraan para lumaki ang ating muscle. Una, ang pagbubuhat o resistance training. Pangalawa, pagkain ng tama. At ang pangatlo ay ang pagtulog ng sapat para sa muscle recovery. Makakatulong din ang pag-inom ng marami at pagkontrol sa stress o ma-minimize natin yung ating stress. Ngayon, hindi tayo pare-pareho ng estado sa buhay at maging yung lifestyle natin hindi rin pare-pareho. Kaya ang tanong ng ilan, lalaki ba ang katawan ko kahit kulang ako sa tulog? Tanong ng karamihan na maaaring may kaugnayan sa kanilang trabaho. Kung ito rin ang tanong mo, para sa iyo ang video ito. Pero bago yan, kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share, at pakiclick mo yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. Tumatanggap din ako ng online coaching. Kung interesado kayo, message nyo lang ako sa Facebook. Thank you! Ang pagbubuhat, pagkain ng tama, at pagtulog ng sapat ay totoong kailangan upang lumaki ang ating muscle. Kapag hindi mo nagawa ang tatlong yan, maaaring hindi lalaki ang iyong muscle o maliit ang tsansa na lumaki ito. Pero ang magandang balita, maaari pa ring lumaki ang muscle kahit hindi mo makumpleto ang iyong tulog. Oo, maliit ang tsansa. Pero may chance, di ba? Bakit nga ba mahalaga ang sapat na tulog? Sa tuwing tayo ay nagwo-workout, ang ating muscle ay nasisira. Tinatawag itong microscopic damage o micro tear. Ang damage na ito ay kailangan ma-repair upang kumapal ang muscle na magre-resulta ng paglaki nito o tinatawag ding hypertrophy. Ang pag-repair ng muscle ay tinatawag ding muscle recovery, kung saan mangyayari ang pag-recover ng muscle ay sa pamamagitan ng pagtulog. Kapag kulang sa tulog, hindi makukumpleto yung repair o recovery time. Ang resulta, mabagal o wala talagang paglaki ang muscle. Kailangan mong matulog ng di bababa sa 7 oras kada araw. Kung mas mahaba sa 7 oras, di mas mabuti. Mas maganda rin yung diretso ang tulog mo o hindi ka pagising-gising sa madaling araw upang tuloy-tuloy ang muscle recovery. Sabi nga, live like a monster, sleep like a baby. Ngayon, dahil problema mo nga ay ang pagtulog, maaaring 4 na oras o 5 oras lang ang tulog mo kada araw. Maswerte na kung maka-6 na oras ka. Maaaring ang dahilan nito ay hindi ka talaga makatulog ng mahaba. At kapag nagigising ka sa madaling araw, ay di ka na makatulog ulit. Sa ganitong sitwasyon, mag-focus ka sa pagbubuhat at pagkain ng tama. Maaaring makaapekto talaga sa paglaki ng muscle ang kakulangan sa pagtulog. Pero kung magagawa mo naman ng 100% ang consistency sa pag-workout at makakain mo ang mga pagkain na magpapalaki ng iyong katawan, ay magkakaroon pa rin ng tsansa na lumaki ang iyong katawan kahit kulang ka sa tulog. Yun nga lang, huwag kang umasa na mabilis ang paglaki ng iyong muscle. Pero ang mahalaga, maaari pa rin itong lumaki. Sikapin mong maabot ang dami ng protina na kailangan mo sa isang araw sa pamamagitan ng pagtimbang sa iyong sarili. Timbangin ito sa kilogram. Tapos, i-multiply ito sa 2 grams. Kung saan ito na ang pinakasagad o dami ng protina kada kilo ng iyong timbang. Halimbawa, kung ang timbang mo ay 50 kilos, i-multiply ito sa 2 grams. Lumalabas
na 100 grams na protein ang kailangan mo sa isang araw. Ang 100 grams na ito ay kailangan maibahagi sa buong araw. Ibig sabihin, hindi isang kainan lang ang 100 grams na protina. Maaaring 30 grams sa umaga, 35 grams sa tanghali, at 35 grams ulit sa gabi. Ano-ano ba ang mga pagkain na mayaman sa protina? Ito ay ang mga manok, isda, itlog, baka, baboy, o kahit anong klase ng karne ng hayop. May mga gulay na nagtataglay din ng protina, gaya ng soya, munggo, malunggay, at iba pa. Subalit, mas piliin nyo ang mga karne ng hayop dahil ang protina nito ay nagtataglay ng kumpletong amino acids na kailangan sa paglaki ng muscle na wala sa mga gulay. Kailangan matiyak nyo rin na naka-calorie surplus kayo. Ang calorie surplus ay yung lagpas o sobra sa daily calories na kailangan nyo. Muli, sa marami na nating eksplanasyon, lahat ng pagkain at inumin ay may calories. Puwera lang ang tubig. Ibig sabihin, kailangan dagdagan mo yung kinakain mo sa isang araw, lalo na kung ikaw ay payat. Halimbawa, kung ang total calories na kailangan mo sa isang araw ay 3,000 calories, kung saan hindi ka papayat at hindi ka rin tataba. Kapag nag-calorie surplus ka, dapat nasa 3,300 calories ang kailangan mo kada araw. Kailangan mo kasing mag-calorie surplus upang makatulong ito sa mabilis na paglaki ng iyong muscle. Makakatulong din ito lalo na kapag laging kulang ang iyong tulog. Dahil nga sa laging kulang ang iyong itinutulog, magiging mabagal ang muscle recovery. Kaya, kailangan mong ayusin ang iyong workout routine. Halimbawa, kung dati tuwing Lunes at Huwebes ang chest at triceps program mo, kung saan may pagitan ito ng 2 hanggang 3 araw. Maaari mong gawin itong 4 hanggang 5 araw ang pagitan bago mo ulitin gawin ang chest at triceps. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng sapat na pahinga at muscle recovery. Tiyakin mo rin na sapat lang ang mga exercise na iyong gagawin sa bawat session mo sa gym. Dahil kapag sumobra, mas mangangailangan ito ng mas mahabang recovery, kung saan mahihirapan ang iyong katawan dahil nga laging kulang ang tulog mo. At ang labis na exercise ay maaari magdulot ng overtraining. Isipin mo, kulang ka na nga sa tulog tapos ma-overtrain ka pa? Wala talagang mangyayaring muscle growth. Sa mga big muscles gaya ng legs, chest at back, 3 hanggang 4 na exercises lang kada araw ang gawin. At sa mga small muscles naman, gaya ng triceps, biceps, shoulder at abs, ay 2 hanggang 3 exercises lamang. At gumawa lamang kayo dito ng 3 to 4 sets at 10 to 12 reps kada exercise. Totoong mahihirapang lumaki ang muscle kapag kulang ka sa tulog. Pero kaya, kung pagtutuunan mo ng pansin yung tuloy-tuloy na pag-workout at tamang pagbubuhat dito. Maging sa iyong kinakain, dapat pagtalagahan mo ang dami ng protina na kakailanganin mo. Huwag din kalimutan ang carbohydrates at fats. Uminom din ng maraming tubig at kontrolin ang iyong stress. At kapag nagawa mo yan, kahit kulang ka sa tulog, magkakaroon ka pa rin ng tsansa na lumaki ang iyong katawan. O paano mga kaprakti? Hanggang sa muli, God bless! Completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town.